Hello po, magandang hapon. Habol update po kami dito. Magpa 5 na. Ayan, kauwi lang po ng aming mga workers, ating mga ka-team. So kung mapapansin nyo, yung panambak po natin dito ng mga bato, may mga kahalo siyang mga tawag dito, pine board. Ayan po yung kisame ni Lumina, tinanggal po namin yan. Medyo pinino-pino namin ng konti para kasabay na rin po siya sa paghakot. Ayan. So, andito yung ating ibang mga metal parings. So, katulad po ng nasabi ko, hindi po ako makakapag araw-araw ng update. Ayan. So, meron na tayong asintada dito. Okay na yung asintada natin. Yung poste na lang ang bubuhusan. So, pagdating po sa wirings, dito na po namin siya pinapadaan. Hindi na po namin siya nilulubog sa ilalim. Ayan, dito na po siya nakapasok. Ayan po. So, hindi lang nila mabuksan yung ating pinto. Ayan, nabuhusan na po yung poste natin dito. Paano yan, sira? Tayo makapasok. Ready mo yun. Tapos picturean mo. Magulo pa yun din, mahal. Alay, ma-picture na ito yung puti? O, yung puti. Pag ibang position na naman. Ito pa din naman nila. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. 3:15 na ng hapon. Ayan, sobrang init. Sobrang init. Nung isang araw duman kami ni Ray, kaso yung doorknob kasi po is nasira, kaya hindi kami makapasok. So, ito pong labas is pwede na po itong i-plastering. Meron na po rin tayong mga nakaabang para po sa ating mga ilaw. Ayan. So, pag ganito pong row house, mas magandang itapat na lang po natin sa pinaka main door yung ating gate. Pero ito naman po is parang may konti namang salisi. Nakasalisi naman siya ng konti. Hindi naman talaga siya totally tapat na tapat. So, ito po is lalagyan pa natin siya ng tiles, plastering, so kakapal pa yan. So, plastering na lang po ang kulang natin dito, tsaka roofing. Ayan, last time po nasira yung doorknob, kaya hindi kayo makapasok ni Ray. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Sa TikTok, meron na rin po kaming account sa TikTok. So, bago lang po. Trip ko lang gawa ng TikTok account, mag-upload doon. So, ang dami pong followers. Nagulat ako kasi nag-share na rin po kami sa TikTok. So, ito po yung isang nagpa-viral o nag-trending sa post ko sa TikTok kasi ang pinaka-partition po namin dito sa Amy Row House. Sa row house po is concrete wall partition. Ayan. So, sabi, wala naman daw tibay yan kasi wala daw pundasyon, wala daw poste. Ito po is maliit na kwarto lang. Naglagay po kami ng dowels dyan. So, nakakonect po kami dyan sa simento at saka po dun sa pader. Ayan. So, sa term po kasi sa construction, hindi po ako maalam. So, sila rin po ang nakakaalam niyan, Tatay Jerry. So, naglagay po daw sila ng dowels. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, yung bakal po sa asintada, winelding din po nila dito sa ating roofing. Ayan. Naka-welding po yan. Ayan. Ibig sabihin naka-connect, may kakapitan. So, ang sabi rin nila, mas maganda daw yung drywall partition. Yes, maganda naman po talaga, parehas. Kaso ito po kasi, kung mapapansin nyo ang ating Amy Row House,
kung wala pong partition dito, napakaluwag. So, ang makagandahan nga po dito, kung halimbawa pagdating ng araw, pwede na po nating, pwede i-second floor, kahit ano lang, kahit gawa lang sa kahoy, di ba? At least yung pinaka-foundation natin dito sa first floor, marami na rin po tayong tawag dito. Parang meron na rin tayong pinaka-tukod, di ba? So, ako sabi nila, ang init na nga daw ng panahon ngayon, naka-concrete pa. Alam naman po namin na ang semento is nag-absorb po talaga ng init yan. Ito naman po is nasa loob naman po ito ng unit. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, mas mura talaga ang drywall. Ang mga pine board, mga metal stud. Ito po kasi, ang purpose po namin, kaya ito rin po yung suggestion namin, pang matagalan na rin po to. Kung sakaling may bata na baka masipa po nila yung pinaka dingding, masisira po talaga agad. So sabi nila pang matagalan na rin daw yung pine board. Yes po, pang matagalan naman, wala naman nagsasabi na hindi siya tatagal. Kaso syempre kung meron tayong maliliit na bata, mas advice namin to. At saka dito naman po sa loob, gagamit naman po tayo ng aircon o kaya electric fan. Ayan, ako mas bet ko to. Ayan, merienda muna kayo. Merienda muna kayo, ako muna. Ito po is naka-plastering na. So, hintayin na lang natin yung curing period niyan na medyo matuyo-tuyo. Pwede na rin po namin itong pamasilyahan. Ayan, dito. Ayan o. Naka smooth finish na po to. Konting masilya na lang po ang gagawin namin dito. Ayan. So, naka-connect po tayo. Naka-welding po yung mga bakal na yan dyan sa ating roofing. So, dito po muna tayo. So, dito po sa back extension natin. Ayan po. Napusan na rin po yung mga poste. Ayan. So, dito yung ating bathroom. Nilipat namin. So, buti nga po, sakto lang din na medyo mainit ang panahon. Yung pinaka back extension namin is halos nabubuo na rin. Ayan. So, as nagbablog, hindi ko naman po talaga totally may explain lahat. Pero doon po sa mga gumagawa, mas alam po nila yung paano po magiging matibay yung ating unit. Ayan. Wala na po tong tawag dito. Pagdating daw ng araw, kung gusto daw nilang baguhin pa daw ang pwesto-pwesto, hindi na po, fix na po ito. Katulad dito, andito na yung CR. Sunod po ng CR, katabi ng CR yung ating one room partition. Ayan. So, ito po magiging malaki po to. Ito gagawin natin bar counter. Dito na po yung kitchen. So, magiging malaki po ang space na to. Medyo mahal tayo pagdating sa materyales sa concrete wall partition, pero konti lang naman ang diferensya. Narianda mo na kayo dun, babe. Ayan. Ito po yung itsura niya na dito sa loob. Ayan, o. Ayan po siya. Ipa-plastering na rin po yan. O, dito pala sa kabila, nakaano na rin tayo eh. Ayan. So, pag ganito po yung itsura ng unit natin, halos nagagawa na rin po namin siya bird type. Tsaka, pag na-plastering na po namin, tsaka po kami naglilinya ng para sa kuryente. So, ito pong bintana na to, sasarahan na rin po namin yan. Yan, pwede na rin po namin itong asintadahan. Yan, tatanggalin na po ito. So, ako sa phase 3 po kasi nakapitbahay ko, naka-concrete wall partition tayo. So, depende pa rin po talaga sa gusto na nagpapagawa. Pero sabi niya, nung bumagyo po daw, nandun lang po daw sila sa pinaka-kwarto nila. Kasi naka-concrete wall partition yun, parang feeling nila safe na safe sila doon. So, depende. Ako mas suggest ko yung ganito. Kasi kahit sipa-sipain mo to, matibay. Ayan, o.
Diba? So, pag gumamit ka ng drywall partition, yes, mas mura siya. Kaso, marami rin preparasyon na gagawin eh. Marami rin materialis na gagamitin. So, siguro, may diferensya sa pricing, pero konting difference lang. Pero, eto nga. Pag matagalan na talaga to. Diba? Mas matibay-tibay po ito. Tapos, nagalagay na rin lang din po tayo ng ceiling dito. Yan. May mga materialis naman na po kami. Bali, ang wala po naming materials dito is yung para sa tiles. Ayan, yung mga pang tiles natin. Siguro po sa mga susunod na araw, pwede na rin po itong masilyahan. Yung kulang na materialis natin, ano muna, para sa Monday. Kung ano nang kulang na materialis. There's ano yung Oo, yung tiles para sukatan na. Para kung sakali, si Laser, papiliin na natin sila. Ayan. Ito pong unit nila, ma'am, nasa 100k plus na po ang materials nito. Pero halos buo na rin naman, back and front extension. Bali, ang wala na lang po dito is yung para sa tiles, para po sa mga PVC panels, tsaka po para sa pintura. Ayan, tsaka yung pang cabinet din. So, depende pa rin po talaga sa nagpapagawa kung ano mas prepared nilang gamitin. Pero since kung may budget naman talaga si client, mas prepared na rin po namin o mas sinasuggest po namin yung concrete. Ayan. Pwede po tayong mag-concrete wall partition pag gantong sa row house. Pero pag sa mga two-story na mga unit katulad po ng Angeli SF, mas maganda po doon drywall partition lang kasi medyo mabigat na rin po talaga pag nagsemento o nag-concrete wall partition tayo sa second floor. Ayan. So, pinapakwenta na natin kay Ray. Ilan yung floor tiles dito? Oo, ang ganyan yan. Mas maganda isa na lang hanggang dito. Yan. 75 sa floor tiles. 75 sa floor tiles. Then yung sa bathroom naman. Flooring ng bathroom 9. Siyam na 60 by 60. 9 na 60 by 60. Ayan, sige. Ito, paras na nata ito. Oo, paras lang. Taas yun, diba? Ako tapatong. Ilan yan? Paikot yun, diba? Paikot. Ayan. Yan. Ano? Ilan? 11 na ano? 11 times 4. 11 times 4 is 44. 11 times 4. 44. O, tama ako. Dito naman. Huh? Dito. Ayun. Kitchen. Yung stars din? Oo. Wall tiles na natin to kasi alam mo namang ano dito. Dito lang, ganun lang. Ano, tawag ito yung ano ni sir, backsplash. Tsaka yung counter. Hanggang saan dito yung kanyang rep. Oh. Sure, patang 70. Mga 70, oo. Mga 70. 150 lang. Oh, 50. 150. 150 by
Oh. So sa backsplash, 4, 5, bali 6. Backsplash, 6 mama backsplash yung countertop. Papa. Oh, 7. 7. Ay, yung wall tiles. Bilangin mo na. Ano mo na? Ibuo mo na to. Dito lang. Dito kasama. Hindi naman yan mababasa. Ah. Anin. Oh. 24. Ha? 24. 24 plus Dito. 2. 26. O dito. Kasama na to? Okay. Oh, 26 times to the 52 wall tiles. Na 60 by 60 yun ha. Yan. So, kamandahan din po talaga pag bibili kayo ng materyales. Abay, counter pa. Isang bagsakan na para po hindi rin abala sa gagawa na wala po silang gagamitin. Kumbaga, papasukan lang ng papasukan yung unit. Meron na po tayong nakaabang na mga materyales dyan. Ayan po, diba? So, i-shoutout ko lang po pala si Sir, tsaka si Ma'am, tsaka yung kanilang baby boy. Ayan, Sir, shoutout po. Pasensya na kung hindi pa lagi nakakapag-update. At sobrang init po talaga, Sir, na ako. Ayan, alam ko naman si Sir, sabi niya nga, walang problema sa kanila. Basta sa amin lang, tiwala lang po. Kahit walang update, may gawa. Ayan, may gawa tayo. Hindi pwedeng wala tayong gawa. Tuloy-tuloy po yan. Pero meron po ako ibang mga workers na minsan sa sobrang init din is nag-a-absent, nagpapahinga muna. Pero buti na nga alam po ngayon, nasa loob lang talaga sila kasi kawawa rin pag nasa labas, sobrang init. Tapos, idagdag ko nga lang po pala, ang kagandahan din po sa concrete wall partition natin dito sa Ray House Makeover. Kung halimbawa gusto mo maglagay dito yung TV mo, halimbawa lang dito yung TV mo, maganda yung kakapitan kasi naka-concrete tayo. Kung gusto mo lang din maglagay ng mga picture o salamin, mas maganda po yung kakapitan, di ba? Kasi naka-semento. Katulad din po dito sa side. Kung halimbawa dito yung kanilang dining at gusto nila ba maglagay ng mirror doon, ang ganda ng kakapitan kasi naka-semento. So, minsan merong mga advantage, minsan may mga disadvantage din. Pero yun nga, depende pa rin sa opinion, depende pa rin po sa gusto na nagpapagawa. Ayan, o diba, ang galing.